yan, parang scripted yan o bogus yung mga nilalabas. Alam nila yan eh. They will turn away eh. And remember, ang pinakang batayan ng mga ganyang hearings is the public pulse. Nakikita ng mga Quadcom chairman na more than a million yung nanonood nung kanilang hearings eh. Ibig But sabihin, the that's my people are worry. voting. Baka ma-addict sila dyan. Gusto nila hearing ng hearing. Kasi Hindi, pero walang airtime yan eh. yes, that's the politician's instinct. But still, part nun, kahit gusto mo pa ng more airtime, pero kung wala ka ng sustansyang nilalabas, wala ka ng worthwhile na panuurin, edi wala na. Mawawala, magda-die down naturally yon. So yun naman ang sinasabi ko. Lalo na kung gumawa ka na ng mga bogus witnesses dyan or mga ebidensya, magte-turn away yung mga Pilipino, mararamdaman nila na, teka, napapakapuya tayo rito pero 1,000 lang yung nanonood, parang ganon. Mm. Cliffhanger. Baka puro na ginawang ano, mga K-drama Yun na lang. pa cliffhanger na, para may four seasons pa. Pamunta na Mm. tayo sa dulo ng discussion natin. Is there anything else that you want to see come out of the Quadcom? Ano yung mga issues na dapat bantayan? Anong issues na dapat i-expose? When I say bantayan is because I think you have seen no yung DDS attack line na pinaprep daw yung mga witnesses. Ngayon tinitignan nila lifestyle check na lahat ng mga congressman. Si Abante, di ba, nagdrama siya na tinetroll na siya ng mga Duterte side and all. Parang sabi ko, welcome to the club. What do you think was happening to all of us? So, now you can see there's a pushback also, di ba? Pinipersonal attack na yung mga congressman na yan eh. Ano yon? Kagaya nga ng sinasabi mo kanina, Richard. Pagka kinanti mo yung king, dapat dire-diretso. So, ito na ngayon. Hindi mo rin expect na somebody like Duterte will just roll over and play dead. Kumaga, hindi. Lalaban yan. Kasi, alam mo, this guy loves life, ano? Masyadong, ano to, masyado siyang vain, masyado siyang materialistic, he loves power. Kumbaga, he's a narcissist. Kaya lalaban ito kasi ayaw niya yung the thought that he would be dragged to prison ano to hindi kakayanin nung ego niya no na kaya nga nung nilalabas ko yung storya na pinagkakatago-tago niya na siya pala yung involved sa illegal drugs all along tapos pinagpapatay niya yung mga lowly drug addicts tsaka yung mga inosente 'di ba? Para lang dun sa rules niya. So ano to? Sociopath na and a psychopath for that matter. So yun, that's the height of hypocrisy. Kaya nakita niya, kaya ano siya, naggumagawa siya ng eksena nung towards the end kasi he wants me to stop eh. Ini-interrupt niya yung Halika ano na, ko. halika na, halika na. Did you think about doing that or is it's just you, a Sonny being Sonny macho? I mean, like I was surprised eh. Halika, kasi ako I just saw one angle na si Digoy nagwa. Wala, Um, gumagano sa ko, ano nangyari? And then may nag-send sa akin. Tingnan mo kasi yung sinabi ni Sonny. Halika na, what was going on there? Ano ah, nangyari? well, kasi nga ano no, sabi ko nga pag na-decode mo si Duterte, matitrigger mo siya eh. Alam mo which buttons to push eh. Yung algorithm niya, na-gets mo na. Oo, ano mo 'yun kaya ano to matotorta to sa akin pagka kasi 'yun na nga no. Alam niya kasi yung stage niya. Gusto niya yung full control. He can say whatever he wants. Pero pagka yung kaya nakikita niya yung he relishes that eh, yung bang takot na takot sa kanya, nagde-defer sa kanya kung sino-sino. And ang baba ng tingin niya sa mga congressman. Tapos here's this guy na parang wala akong pakialam sa kanya, na-hurt yung ego niya eh. Parang gano'n. Wala siyang fear factor, wala kang reverence or anything. He's not used to that. Just last point on this before quickly I talk about also Trump and US and your friend on the other side. Um, ICC. I know again there's secrecy and all of that. Kasi ang worry namin, I and Justice Carpio were talking about this. As you know, Karim Khan is facing investigations now for alleged assault, blah blah blah, and we know that may mga malalaking bansa na hindi natutuwa sa kanya dun sa warrant of arrest request niya laban sa mga alam mo naman Israel leaders, etc.
Some are saying baka magkakaroon ng delays also, that there's some drama going on in the ICC. What is your read? Again, none of us have insider information, but I think both of us know that there is conversation, like coordination, if I can put it that way. Based sa aking mga informants who are privy to the investigation, hindi makaka-apekto yun sa timeline. So, yun na lang yun. Again, sabi ko nga, it's a waiting game. We were very excited a few months back, pero nagbago sila ng threshold. Wala tayong magagawa doon. But I think nalagpasan na yung threshold na yun. So, andun na tayo. All Mm. right. So Duterte may have started the year with attacking BBM, and BBM may end the year on his own terms if things come together. Last part, hindi ko matapos ng conversation unless asking you. So how do you feel about Marco Rubio likely becoming the most powerful diplomat on earth and a key partner? This is someone who last year wrote in the National Interest and very important op-ed saying the US cannot afford to lose a key ally like the Philippines to China. He was very clear why the US should care for the Philippines. So in many ways, marami na excite sa security circles, West Philippine Sea circles about Marco Rubio's appointment. Di na lang ako mag-comment dun sa mga ibang appointments sa RFK Jr., mga Tulsi Gabbard. But what is your read? Can you tell people to the degree that you can share? You and Marco Rubio, you go back quite some time, though, back in the Duterte days and all. He was quite helpful on a number of issues. Yes, and ano no, nung time na we were looking for allies no sa international community, si Senator Marco Rubio was one of the senators who opened the doors for the Philippines. And ano yon, very substantial yung mga napag-usapan doon. And back then he was the chairman of the Appropriations Committee. And by the way, in-announce niya man niya doon sa kanyang Oh, social naman. I media, mean, ano of doon sa course, mga yeah, yeah. pinag-usapan namin, ano. So we talked about the human rights situation dito at inano niya na talagang hinold niya yung release ng grant sa PNP because it allowed itself to be instrumental dun sa extrajudicial killings. Ngayon, tinanong niya ako, he consulted me if the AFP should also be Sanction. kumbaga sanction. Doon ko sinabi na no, hindi pa, kasi in fact the AFP tried to steer clear of the EJ case at to hindi sila involved. So sinabi niya, so it's just okay to release the grant sa AFP. So sinabi ko, yes, kasi ganun yon. Pero kasi siya dun sa PNP, ano na it's all over the place. Convinced na sila na it has to be cut. So pero at least na-save natin yun sa AFP. So nakita niya more clearly na hindi ito parang the whole government, the whole the different agencies being used. Hindi, merong ganon. So, yan yon. Then, ang basa ko naman sa kanya kasi is a traditional conservative, no? Yung traditional Republican. Kaya palagay ko, doon niya ang magiging ano niya, ideological moorings niya as he navigates itong kanyang new role as uh, ano to, Secretary of secretary. State. Um, Oh, so in terms of yeah. helping the Philippines, how do you see? I mean, what is your sense of him? Bakit parang ang concerned niya sa Pilipinas? Is it because I've talked to a lot of Republicans, their sense as pinabayaan ng Pilipinas, medyo nagigilty daw sila at sa tingin nila Pilipinas ay frontline state, dapat tulungan pa. I'm not saying Democrats are not saying that, pero sa aking palagay or sa aking experience, I saw Republicans recognizing that more. What is your read of Senator Rubio? Actually, merong strong Philippine lobby dyan sa Ah, right. US Senate and the US Congress. So, ano yan? Bipartisan yan. Pero si Senator Marco Rubio, talagang nag-ano siya ng interest, Yun nga, nag-express ng I'm interest. trying to figure out where's this personal sense of investment coming from. Well, I'll tell you of the record Ah, okay, sige, kung sige. Sorry. So well, so meron yan. So ngayon pero ilang beses siyang nag kumbaga sinuportahan
yung kausa ng Pilipinas, yung human rights situation, 'di ba? So very active siya Yeah, diyan this is pati on sa the record China. naman. I mean, yeah, Yes, yes. we're So not saying anything that yeah. Senator Rubio is not Yeah. comfortable with, just to be clear. Yeah, yeah. So West Philippine Sea. So kumbaga, kaya doon yung sa aspeto na yon, at least you don't have a pro-China Secretary of State. So with that, kahit papaano makikita natin may continuity ng foreign policy dito sa Southeast Asia and particularly sa West Philippine Sea. Hindi lang hindi I mean, hindi lang hindi pro-China, also hindi rin amateur hour. Because some Yes. would say some of the other appointments like Yeah, may but he's problema. definitely not an amateur. That's what I also wanted to emphasize. Tiny point, because people are also asking me a lot. Kanina lang kausap ko some people from Stanford this morning discussing this issue. Like, kung ikaw si BBM ngayon, how should you deal with the incoming Trump administration to make sure that we can get the most out of that relationship for our national interest sa West Philippine Sea at sa China? From what you understand of what Marco Rubio could bring to the table and what the Republicans could bring to the table in the next 4 years. So doon sa aspeto na yon, talagang person to person ano ito. Kasi the ambassador, the Philippine ambassador will try to find out sino ba yung mga influential people around the president. So kailangan niya ng Either mag-touch base doon para lang ano kumbaga hindi ma-ignore yung Pilipinas altogether. Then sa State Department. Sa State Department kasi meron silang institutional memory eh. So regardless of who the Secretary of State is, meron at meron silang mga policy advisors na nandoon. Pero syempre, yung may mga deep state conspiracy dyan, they can, but I get don't rid of think, some of them. but by and large, maiiwan at maiiwan yung blueprint ng foreign policy ng US for the next few decades kasi you cannot just flip it eh. Yun ang ano doon. And nakita naman natin itong si the Trump 2.0 is more differential. Palagay ko he will just be more hands-on dun sa domestic promises niya like the Migration. Yeah. border, then the inflation. But other than that, ano na yon? He would defer. Autopilot. Yeah, oo. Well, thank you so much for that, Senator Trillanes. I know, sorry if I'm throwing you all of these questions. That's what I appreciate. Wala tayong, spontaneous tayong dalawa eh, di ba? Kaya pwede ka rin mag-Joe Rogan. I'm preparing you for... Di ba? Like, wala lang coordination. Just go there and say what you need to say. Ganun talagang tunay na macho Oh. lalaki, di ba? Macho ang tao. No preparation, nothing. So, Yeah. pasensya na, Senator Trillanes, kung I got a little bit competitive. Sabi ko, ba't di siya nag-drama sa akin? Na-hurt ako. So, yan. Hindi. Ilabas mo yung drama mo. So, halika na. Tara na. Senator, halika na. Salamat po. Is there anything we Okay. will have to look forward to? Mayor, by the way, pagdating sa campaign mo, how is the campaign going? I hope you're not getting distracted. I mean, kung saan-saan ka na pupunta ngayon, foreign Oh, policy, drug war. Kamusta naman ang campaign oh. natin, Mayor, and how can people help you? Well, alam mo, Richard, you'd be surprised kung gaano kaiba yung local politics with national politics. I know, it's so hard. Talagang iba siya. So, um, basta you'd be surprised dun sa aming hanay ng mga leaders namin, local leaders. Marami mga maka-Duterte. Yung talagang hindi mo ma-explain but it is what it is. Basta kami we're moving forward with the vision of changing Caloocan for the better. Ganun And, lang. and and Mayor, if people want to volunteer for your campaign or something, where should they go? Is there a place they should go for Sa volunteering? ngayon, ano na lang, word of mouth, you can pass it on kila so Right. para ganun na lang, we'll put them dun sa right staff or right department namin. Oh, thank you for that. I think down the road, sana gawa ka rin parang si Navalny, yung mga videos, di ba yung pinapakita, may drone, may corruption, yung may diagram. I think, kaysa hintayin natin ng Netflix, I think we should do those things ourselves at some point. So, mabuhay ka, Senator Trillanes, and mabuhay ka dun sa kampanyan mo para maging mayor ng isa sa mga mahalagang syudad sa ating bansa. Mabuhay ka, Senator. Thank you very much. God bless po. Salamat, salamat Richard.